White lies. Ikinagagalak kung makilala ka. May himala talaga ang buhay. Bihirang lumuha si Tsurugi, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang biglang nabawasan ng husto ang presyon sa kanyang mga balikat. Kapag ang mga emosyon ng mga tao ay naipon sa isang tiyak na antas, kailangan nila ng isang labasan. Sa kabutihang palad, muling lumitaw si Kyoko Yamamoto sa mundong ito, na pumihil kay Tsurugi na mamuhay na puno ng pagkakasala. Sa oras na ito, si Tsurugi at Yamamoto Kyoko ay naglalakad ng magkatabi sa dalampasigan, na parang mag-asawa. Sa katunayan, ang kanilang kasalukuyang relasyon ay malayo sa salitang mag-asawa. Lahat ng nangyari sa pagitan ng lalaki at babae ay masasabing nagkataon lamang. Mula sa madugong engkwentro sa simula, hanggang sa malagim na paghaharap sa gitna, hanggang sa mahimalang muling pagkikita sa panahong ito, bawat frame ay puno ng drama at hindi kapani-paniwalang mga himala. Umihip ang simoy ng dagat, hinaypa ng bangs ni Yamamoto Kyoko at ginulo ang kanyang kalooban. Naglakad lang silang dalawa ng ganito, pero hindi sila nagsalita ng matagal. Hindi ko alam kung bakit, habang naglalakad sa tabi ng Tsurugi, naramdaman ni Yamamoto Kyoko ang hindi maipaliwanag na katahimikan. At ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kailanman lumitaw sa puso ni Yamamoto Kyoko. Nitong mga nakaraang buwan, hindi siya si Kyoko Yamamoto, hindi siya si Sarah, siya ay isang taong nawalan ng alaala, isang taong hindi mahanap ang kanyang bayan. Ang hitsura ni Tsurugi ay walang alinlangan na nag-alab sa kanyang pag-asa. Alam niya na maaaring hindi niya mahanap ang kanyang sarili sa huli, ngunit ang apoy ng pag-asa ay lalong nagninangas. Hinubad ni Yamamoto Kyoko ang kanyang nakalugay na nakapusod at hinayaang tangayan ng hanging dagat ang kanyang buhok. Tiningnan ni Tsurugi ang eksenang ito, at biglang naramdaman na ang kanyang kalooban ay naging napaka-relax, tulad ng mahabang buhok ni Yamamoto Kyoko. Malamang, ganoon din si Kyoko Yamamoto. Ang muling pagkikita ay isang regalo na mula sa Diyos, kaya bakit hindi mag-isip ng husto at hayaan ang lahat ng bagay? Sa pagtingin sa mahabang buhok ni Kyoko Yamamoto na pumutok, nakatingin sa kanyang magaspang na damit at mabilis na takbo, si Tsurugi ay medyo nabaliw saglit. Bago ito, ang ganitong estado ay halos hindi nalilito sa Kyoko Yamamoto. Siya ay walang awa. Siya ay determinado, magagawa niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nasa kanyang mga balikat. Gaano karaming presyon ang dadalhin. Hindi magandang bagay na isantabi ang lahat, kalimutan ang lahat, at magmadali sa beach tulad ngayon. Ibinaling ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mukha, sa tamang panahon, upang salubungin ang nakakabaliw na tingin ni Tsurugi, at agad na namula ang kanyang magandang mukha. Anong problema mo? Namumula na tanong ni Yamamoto Kyoko. Ibinaling niya ang kanyang mga mata habang nagsasalita, na para bang hindi siya naglakas loob na tumingin kay Tsurugi. Bukod dito, sa loob ng ilang panahon, madalas siyang tahimik, at hindi siya masyadong magaling makipag-usap. Biglang may madamdaming opposite sex sa paligid niya, dahilan para biglang nabigla si Yamamoto Kyoko. Ngunit hindi alam ni Yamamoto Kyoko na ang uri ng manugang na babae na hindi niya sinasadyang inihayag sa oras na ito ay maaaring mag-disarm at sumuko sa lahat ng lalaki. Tinubukan ni Tsurugi ang lahat ng kanyang makakaya na pagkalmayan ang bahagyang pabago-bagong mod. Napakamot sa kanyang buhok, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at seryosong sinabi, "Kyoko, napakagandang makita kang muli." Ang huli ay hindi makayanan ang gayong prangka na mga salita, ngumiti ng medyo nahihiyang, at hindi na nagsalita pa. "Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa nakaraan?" sabi ni Yamamoto Kyoko. Mukhang napakalapit nila sa sandaling ito, ngunit ang psikolohikal na distansya ay medyo malayo pa rin. Ito, saglit na nag-alinlangan si Tsurugi, pagkatapos ay lumitaw ang isang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Siyempre walang problema. Wala ba talagang problema? Para kay Tsurugi, ang problemang ito ay talagang malaki. Nagdedebate na siya kung tutulungan ko ba si Kyoko Yamamoto na bawi ko na ang alaala ko. Kung sasabihin ko ang totoo ngayon, wala nang pagkakataon na magsimulang muli sa kabilang partido. Paano ako magsasalita? Dahil ba pinilit ko siyang tumalon sa dagat? Magpatiwakal. Hindi kaya kinuha ng kanyang ama mag-isa. Kung ito ang kaso, kahit na nawala ang memorya ni Yamamoto Kyoko, kailangan pa rin niyang labanan ito.
Alam ni Surui, talagang ayaw niyang linlanggan si Kyoko Yamamoto, lahat ng ginawa niya ay para hindi na magdusa ang kabilang partido sa sakit ng nakaraan. Tumingin siya sa mga mata ni Kyoko Yamamoto at seryosong sinabi. Kyoko, napakahabang kwento ito. Dahan-dahan kong sasabihin, dahan-dahan kang makinig, okay? Malinaw na nakita ni Kyoko Yamamoto ang malambot na alon sa mga mata ni Surui. Ang malambot na alon na ito ay hindi mapaglabanan. Siyempre gagawin ko, sabi ni Yamamoto Kyoko. Matapos niyang makita ang sabik na ekspresyon ni Surui noong una niya itong nakilala, hindi na niya pinagdudahan ang pagkakakilanlan ng binatang ito. We used to its boyfriend and girlfriend, but I'm not sure if ever we will ever be. Objetive na sabi ni Surui, at pagkatapos niyang magsalita, ngumiti rin siya ng pilit. May mga katotohanan at kasinungalingan sa pangungusap na ito. Strictly speaking, hindi sila pareho ni Kyoko. Hindi ito relasyon ng mag-boyfriend at girlfriend. Puno ng gusot ang emosyon at katawan ng dalawa. Nagbuhos siya ng dugo para sa kanya. At isinakripisyo niya ang sarili para sa kanya, ngunit ang huling resulta ay halos yin at yang. At tungkol sa hinaharap. Sino ang makapagsasabi ng magagandang bagay? Kung maibabalik ang alaala ni Kyoko Yamamoto. Kung gayon ang lahat ng ginagawa ngayon ni Surui ay maaaring walang kabuluhan. Kung hindi na muling magkaaway ang dalawa, magpapasalamat si Surui. Bakit hindi sigurado? Tanong ni Yamamoto Kyoko. Pagkatapos niyang mawalan ng alaala, halatang hindi na kasing talas ng dati ang kanyang pagkatao, at hindi na kasing bigat ng dati ang kanyang pag-iisip. Kung noon pa man, siguradong hindi na siya magtatanong ng malinaw na sagot. Simple. Ibinuko ni Surui ang kanyang mga kamay, ngumiti ng mapait, at sinabing, kung hindi mo ibabalik ang iyong alaala, mahihirapan tayong bumalik sa dating relasyon. Ito ay talagang contradiction na tanong. Nakinig si Kyoko Yamamoto at hindi nagkomento. At saka, ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, muling nagtanong si Yamamoto Kyoko. Sa totoo lang. Kahit si Kyoko mismo ay hindi napagtanto na sa proseso ng patuloy na pagtatanong kay Surui tungkol sa nakaraan. Siya ay nasa isang estado ng pagkakasalungatan, tila ang mga bagay na iyon sa nakaraan ay walang kinalaman sa kanya. Napakalakas ng atraksyon. Hindi bababasa, hindi kasing laki ng inaasahan. Anong sumunod na nangyari? Taglit na nagalinlangan si Surui. Lumabas kami para sa isang paglalakbay. At pagkatapos ay nakatagpo ng mersenaryong labanan. Hindi sinasadyang nahulog ka sa dagat. Kanina pa kita hinahanap pero hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Maikli lang maibubuod ni Surui ang insidente sa Xinhua gamit ang pangungusap na ito. Ngunit inalis ang itinatag na katotohanan na si Kyoko Yamamoto ang pangunahing karakter sa labanan noong panahong iyon. Iyon ay kakaiba. Hindi nagtanong si Yamamoto Kyoko tungkol sa mga detalye ng labanan, ngunit mahinang bumantong hininga. Nakaligtas talaga ako. Salamat sa Diyos, sabi ni Surui. Ang pagiging masasabi niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na isang matibay na materyalista, ay sapat na upang ipakita kung gaano kagulat ang pangyayaring ito para kay Surui. Kung gayon, ano ang aking pagkakakilanlan sa nakaraan? Tanong ulit ni Yamamoto Kyoko. Ito ay muli isang napaka-critical na issue. Nasa puso na ni Surui ang sagot. Ang iyong ama, isang negosyante mula sa Toyo, ay namatay noong isang taon. Si Surui ay gumawa ng isa pang puting kasinungalingan. Hindi ito unfair kay Kyoko Yamamoto, ngunit dahil talagang ayaw ni Surui na mabalot muli ng puot ang babaeng ito. Si Yamamoto Kyoko ay walang anumang pagdududa, ngunit tumango, hindi man lang siya nagtanong. Hindi mapigilan ni Surui na makonsensya. Kyoko, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sana mapatawad mo ako kapag nalaman mo ang totoo balang araw sa hinaharap. Sabi ni Surui sa kanyang puso. Tahimik na naglalakad ang dalawa at nagkukwentuhan hanggang hiting gabi. Gabi na, tumingin si Surui sa kanyang relo, paano kung ibabalik kita? Tumango si Yamamoto Kyoko. Saan ka matutuloy ngayong gabi? Ang kakayahang itanong ang pangungusap na ito ay nagpapakita na nagsimula na siyang magmalasakit kay Surui. Kahit napilit siyang nagmamalasakit, maaari itong magbigay kay Surui ng kaunting psikolohikal na kaiginhawahan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking lugar, pupunta ako sa iyo bukas. Ang mukha ni Surui ay nagpakita ng isang ngiti. Basta, iniisip ko kung may oras si Miss Kyoko bukas.
Ngumiti din si Yamamoto Kyoko at sinabing, may oras ako. Hanggat dumating ka, magkakaroon ako ng oras. Ang mga salita ni Kyoko Yamamoto ay nagpasaya kay Tsurui ng walang katapusan. Apat na simpleng salita ay sapat na upang ipakita ang kanyang saloobin kay Tsurui. Ipinadala ni Tsurui si Kyoko Yamamoto sa pintuan ng bahay ni Brother Sripan. Nang humiwalay, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang mga braso at sinabing, Kyoko, let's have a friendly hug. Kung ito ay sa nakaraan. Ang pares ng natural na mga kaaway ay hindi kailanman niyakap ang isa't isa sa isang palakaibigan na paraan. Sa tuwing magkikita sila, ito ay magiging isang kumukulog na apoy. Nag-alinlangan sandali si Yamamoto Kyoko, ngunit marahan pa ring niyakap si Tsurui. Isang dampilang ng tubig. Ngunit sa pamamagitan ng yakap na ito, talagang sigurado si Tsurui pagkatapos ng pagkawala ng memorya, ang personalidad ni Kyoko ay sumailalim sa isang napakalinaw na pagbabago. Magandang gabi, mahinang sabi ni Tsurui. Napakalambot ng boses niya. Magandang gabi. Pinanood ni Yamamoto Kyoko si Tsurui na nawala sa gabi bago tumalikod at naglakad pabalik sa courtyard. Sa isang tiyak na bakuran sa nayong ito, isang lalaking may isang armadong tao ang nakatayo sa gitna ng bakuran, at sa paligid niya, maraming tao ang nahulog sa kaguluhan. Ang mga taong ito ay tila mga miyembro ng pamilya, na may nakamamatay na mga sugat sa kanilang mga lalamunan at tila binawian ng buhay. Tahimik lang na nakatayo doon ang isang armado, nakapikit, walang sinasabi. Nakatayo sa gitna ng ilang bangkay, hindi man lang siya nakaramdam ng kahit katiting na takot. Hanggang madaling araw na dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sinabi sa paos na boses, nakatulog ako ng sapat. Nakatayo pala itong lalaking ito na tutulog. Pagtingin sa kanyang naputol na braso, may malisyosong tingin sa kanyang mga mata. Apollo, naiwala mo sa akin ang lahat, at lahat ng sakit na tiniis ko ay magpapasan sa iyo ng libu-libong beses. Sabi siya sa isang shot. Ang kahon ng gitara ay agad na nabasag sa ilang piraso, at sa loob ng kahon, mayroong isang mahabang samurai sword na tahimik na nakahiga. Chapter 2332. Takpan mo yang bibig mo. Pagkabalik ni Tsurui, hindi siya gaanong nakatulog buong gabi, paikot-ikot sa kama, at pumikit lang saglit hanggang sa halos madaling araw na. Pagkagising, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo pa rin siya. Kinurot niya ng mariin ang hita niya. Sa wakas ay natukoy ni Tsurui na ang nangyari kagabi ay hindi panaginip. Kaya naman, ngumiti ang lalaki. Ang buhay ay maaaring tumagal ng isang hindi kapani-paniwalang pagliko, ano ang hindi nasisiyahan. Kung tungkol sa kung ano ang gagawin sa kinabukasan ni Kyoko, hindi nag-isip si Tsurui ng mga partikular na hakbang, at maaari lamang siyang gumawa ng hakbang-hakbang. Pagkatapos bumangon, naghugas lang ng mukha si Tsurui at mabilis na naglakad papunta sa bahay ni Brother Sripan. Plano niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanayunan ng Chingcheng. Hindi naman masamang manirahan dito si Yamamoto Kyoko. Kahit papaano ay malayo ito sa magulong alaala at sa digmaang hindi pa natatapos. Si Yamamoto Kyoko, tulad ni Tsurui, ay naghagis at bumangon sa kama ng mahabang panahon bago nakatulog. 2 oras lang ang tulog niya, pero hindi siya nakaramdam ng pagod at mas may sigla kaysa sa ibang araw. Tungkol sa hinaharap, si Kyoko Yamamoto ay puno ng mga inaasahan. Matapos ang napakatagal na paghihintay, sa wakas ay dumating ang isang taong nakakakilala sa kanya, at ang taong ito ay nag-aalala pa rin sa kanya ng labis. Ito ay maswerte, hindi ba? Pagkagising, naghilamos siya ng mukha, humarap sa salamin, at maingat na itinali ang kanyang nakapusod. Kung ikukumpara sa maikling buhok na si Kyoko noon, parang kaedad niya ang pagiging bata. Medyo hindi gaanong mature, ngunit medyo mas relaxed at energetic. Kung ang isang kakilala ay nakakita kay Kyoko sa oras na ito, natatakot ako na hindi nila siya makikilala. Bago lumabas ng silid, narinig ni Kyoko Yamamoto ang boses ni Kuya Sripan. Ginoo. Maaga ka ba dito? Hindi pa nagigising si Sarah. Nakangiting sabi ni Sripan. Ngumiti din si Tsurui at sumagot. Hindi ako makatulog ngayon, kaya pumunta ako kanina. Bale hindi siya magising, maghihintay na lang ako. Hinawakan ni Kyoko Yamamoto ang sarili, ang mga pisngi ay tila uminit sa gilid ng mukha. Muli niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin, at sinigurado na walang maraming bahid, at saka binuksan ang pinto at lumabas.
Sa sandaling makita niya si Kyoko Yamamoto, si Sripan ay natigilan saglit pagkatapos ay tumawa. Naging maganda muli si Kyoko. Ang asawa ni Sripan ay isang Chinese mixed blood with Thailand. Pinunasan niya ng basahan ang bintana at sinabing, hindi ba't may kasabihan sa huwaksiya, ang mga babae ay ang nagpapasaya sa kanilang sarili. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Kyoko Yamamoto na mamula sa kanyang magandang mukha, halos matigilan si Tsurui. Kung ito ay sa nakaraan, ito ay hindi kailanman lilito sa Kyoko Yamamoto, siya ay nangangahas na mapot, ngunit hindi magmahal. Sa madaling salita, sa simula pa lang ay tinukoy na niya ang kanyang sarili bilang isang taong walang pag-ibig. At hindi niya iniisip na kailangan niya ng pag-ibig, hanggat ikaw ay nasa posisyon na ito, kailangan mo lamang maging mabisyo at mabisyo. Gayunpaman, si Kyoko Yamamoto, na nakalimutan na ang nakaraan, ay unti-unting nagbabago ng hakbang-hakbang. Ganito ang ngiti ni Kyoko Yamamoto, na nagpahanga kay Tsurui sa isang iglap. Tara, dadalhin kita sa Chingcheng. Sabi ni Tsurui. Oo. Tumango si Kyoko Yamamoto. Tila pagkatapos lamang ng isang maikling gabi, si Tsurui ay tila naging pinakakarapat dapat sa kanyang pagtitiwala. Sa pagmamasid sa binata at babae na mabilis na naglalakad palabas, nagkatinginan si Sripan at ang kanyang asawa at nakita ang kaginhawaan sa mga mata ng isa't isa. Sa panahong ito, pareho nilang tinuring si Kyoko Yamamoto bilang sarili nilang pamilya. Malapit nang mahanap ng dalaga ang kanyang pamilya, at ang puso ng mag-asawang Sripan ay napuno ng saya at kawalan. It's a match made in heaven, sabi ni Sripan. Buong pusong tumango ang asawa. Napanood nila sina Yamamoto, Kyoko at Tsurui na nawala sa dulo ng kalsada at bumalik sa looban. Gayunpaman, nang makita nilang malinaw ang sitwasyon sa bakuran, natigilan ang dalawa. Anong nangyari? Kailan may ibang tao sa bakuran? Nakatalikod sa kanila ang lalaking ito, isang braso lang at kutsilyo ang hawak niya. Napagtanto ni Sripan ang panganib at mabilis na inilagay ang kanyang asawa sa likuran niya. Sino ka? Maingat na tanong niya. Lumingon ang isang armadong lalaki at nakangising sinabi, nakakagulat talaga, hindi ko akalain na dito ko makikita si Kyoko Yamamoto. Kilala mo si Sarah? Sino ka? Pakiramdam ni Sripan ay tiyak na hindi mabuting tao ang kaharap na lalaki, at may malungkot na aura sa buong katawan, na dahilan upang gusto niyang umatras. Niharang ako dito, tumakbo ka. Lumingon si Sripan at bumulong sa asawa. Tumango ang kanyang asawa, at tumalikod na lang, bago pa siya makahakbang ay biglang kumislap ang isang liwanag ng espada. Nakakasilaw ang liwanag ng espadang iyon, tila kayang hatiin ang espasyo. Hindi. Sigaw ni Sripan, nahati ang kantel niya. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay hindi nasugatan sa liwanag ng espada, ngunit ang kanyang hanggang baywang na buhok na itinago sa loob ng maraming taon ay pinutol ng liwanag ng espada. Tirang buhok na lumilipad sa buong kalangitan. Diyos ko, ang bilis ng kutsilyo nitong isang armadong lalaki. Parang one shot lang siya pero at least nakagawa siya ng ilang moves. Kung hindi, ang buhok ay tiyak na hindi mapuputol sa napakaraming seksyon. Gayunpaman, hindi nakita ni Sripan ang anumang paggalaw mula sa kabilang partido. Tila may hawak na kutsilyo ang isang lalaking may hawak at nakatayo mula umpisa hanggang dulo. Napakalakas nito. Talagang natakot at nanginginig ang asawa ni Sripan. Niyakap ng mahigpit ni Sripan ang kanyang asawa at sinigawan ng lalaking may isang armas, sino ka? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nandito ako para patayin ka, mga tao. Medyo namamaos ang boses ng isang lalaking may sandata. Siyempre, bago bumalik dito sina Yamamoto, Kyoko at Apollo, hindi ka mamamatay, ngunit magdurusa ka lamang ng kaunti. Pagkasabi nito, kumakbang siya pasulong, naglakad patungo sa pinto, at isinara ang tarangkahan ng patio. Tinitigan siya ni Sripan, ngunit nang gumamit ang isang armadong lalaki matapos siyang tamaan ng scabbard sa likod ng leeg, siya ay ganap na nawala ng malay at walang alam. Inihatid ni Tsurui si Kyoko Yamamoto sa downtown Chingcheng. Bagamat hindi gaanong nagsasalita ang huli habang nasa daan, hindi huminto ang kanyang mga mata. Maraming bagay sa mundong ito ang nobela sa kanya. Ginawa ito ni Tsurui bago siya pumunta sa Chingcheng, napakatyaga din niya at patuloy na ipinaliwanag ang maraming bagay kay Kyoko Yamamoto. Alam niyang simula ngayon. Sisimula na ng babaeng katabi niya ang isang estado ng buhay na hindi niya naranasan noon.
Marahil, gagawin din niya ito ay maaaring isang ganap na naiibang landas kaysa dati. Laging nagniningning ang mga mata ni Yamamoto Kyoko, at unti-unti niyang nalaman na napaka-komportableng manatili sa tabi ng lalaking ito. Tsurugi, sa araw na ito, dinala ko si Yamamoto Kyoko sa mga sikat na magagandang lugar at kumain ng maraming espesyal na merienda. Si Yamamoto Kyoko ay nakaramdam ng sobrang relax at kasiyahan. Paglubog ng araw. Pinagmasdan niya ang paglubog ng araw sa mukha ng lalaking nasa tabi niya. At hindi niya maiwasang isipin na kung hindi na niya maibabalik ang dati niyang alaala, mamumuhay na lang siya ngayon ng mapurol. Ang sakit ng ulo. Tsurugi at Yamamoto Kyoko ay parang matalik na magkaibigan, at nagkakasundo sila ng walang anumang pagtigil. Pagkatapos kumain ay naghanda na ang dalawa para bumalik. Naturally, hindi pa naging bukas si Tsurugi para magbukas ng kwarto kasama si Yamamoto Kyoko, bagaman medyo bukas silang dalawa noon, at nag-away sila sa kama kung hindi sila sumang-ayon. Tama iyan. Umupo si Kyoko Yamamoto sa passenger seat at biglang nagsalita, "Sabi mo boyfriend kita dati, paano mo mapapatunayan?" Napatulala si Tsurugi. Hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay magagawang magtanong ng ganoong tanong sa oras na ito. Malinaw, ang tanong na ito ay nagtatagal sa isip ni Yamamoto Kyoko sa mahabang panahon. Napalunok si Tsurugi at sinabing, "Marami na akong nasabi tungkol sa nakaraan, at kilalang-kilala kita, hindi pa ba sapat na patunayan ito?" Bahagyang ngumiti si Yamamoto Kyoko, siya pagtingin sa unahan, mahina ang boses nito. "Pakiramdam ko ay may nawawala pa ring mahalagang impormasyon." Oo. Sa katunayan, naiintindihan ng mga pamilyar kay Kyoko Yamamoto ang sinabi ni Tsurugi. Ang dahilan kung bakit tinanong ni Yamamoto Kyoko ang tanong na ito ay hindi dahil nagdududa pa rin siya kay Tsurugi. Ngunit gusto niyang gumawa ng pangwakas na desisyon. Kung tutuusin, ang lalaki sa tabi niya ay malamang nasamahan siya sa lahat ng paraan. "May alam ako na hindi alam ng iba." Naisip ito ni Tsurugi, inihinto ang sasakyan, at tumingin kay Kyoko Yamamoto, "Sigurado ka bang gusto mong makinig?" "Oo." Tumango si Yamamoto Kyoko. "Sige na." Ang mga sulok ng mga labi ni Tsurugi ay biglang kumunat, na nagpakita ng hindi maipaliwanag ng ngiti. "Ito ang sinabi mo, huwag kang magsisi kapag lumingon ka." Si Yamamoto Kyoko, na nawala ng memorya, ay walang masyadong alam tungkol sa mga panlilinlang ni Tsurugi, kaya wala siyang masyadong pagdududa. "Ano ang dapat pagsisihan? Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo." Tumingin si Tsurugi kay Kyoko Yamamoto. "May pulang cinnabar mo sa gitna ng iyong dibdib." Hindi niya pinangalanan ang sensitibong bahagi, ngunit agad na tinakpan ni Kyoko Yamamoto ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga kilos ay medyo maganda, at si Tsurugi ay hindi napigil ang matawa. Ito ay isang mahusay na kaibahan na ang dating kagandahang ahas ay maaaring magpakita ng ganoong ugali. Alam mo talaga iyon, napakahirap ng ekspresyon ni Yamamoto Kyoko, at ang kanyang magandang mukha ay namumula na. "Tama ba ako?" Nakangiting sagot ni Tsurugi. Gusto niya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng inisyatiba at palaging sanay na maging isang maliit na tao. Pagkatapos ng mahabang panahon, magsasawa siya dito. Simula nang iligtas si Kyoko Yamamoto mula sa amnesia, walang nakakita sa kanyang sensitibong lokasyon. Siya lang ang nakakaalam tungkol sa maliit na cinnabar mole na binanggit ni Tsurugi. Kung ang dalawa sa kanila ay hindi nagkaroon ng uri ng relasyong, "Mayroon ka sa akin at mayroon ako sa'yo," hinding-hindi sasabihin ni Tsurugi ang sekretong ito. Muling itinaas ni Yamamoto Kyoko ang kanyang ulo, at tila nagbago ang kanyang tingin kay Tsurugi. "Naniniwala ka na ba ngayon?" Nakangiting sabi ni Tsurugi. Ito, ang magandang mukha ni Yamamoto Kyoko ay namumula na, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakatikip sa kanyang dibdib, na mukhang hindi natural. "Well, mukhang hindi pa rin kita makumbinsi." Umiling si Tsurugi at idinagdag. "Sa totoo lang, mayroon ka ring isa sa iyong kanang puwitan. Kung hindi mo ito nakikita sa iyong sarili, maaari kang kumuha ng litrato sa gabi. Tumingin ka sa salamin para patunayan." Bago pa matapos magsalita si Tsurugi, sumugod si Yamamoto Kyoko at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay. Uwit. Chapter 2333. Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Matapos mawala ng alaala si Yamamoto Kyoko, masasabing halos blanko na siya ng papel, at hindi niya kinaya ang pangmomolestya ng matandang driver na si Tsurugi.
Nang sabihin ng kabilang partido na mayroon siyang cinnabar mole sa kanyang dibdib. Naniwala na si Kyoko Yamamoto, at ang kanyang pag-uugali ay dahil sa pagiging mahiyain, ngunit si Tsurui, ang maput na lalaki, ay naisip na hindi siya naniniwala, at pagkatapos ay itinapon sa labas. Mas mabigat na impormasyon. Sinabi ng isang lalaki na mayroon siyang nunal na cinnabar sa kanyang puwitan, at si Yamamoto Kyoko ay halos tumakas ng walang hiya, kaya't bigla niyang inabot at tinakpan ang bibig ni Tsurui. Sa masikip na espasyo ng karwahe na ito, ang ganitong uri ng pagkilos ay tila masyadong malabo. Hindi ito masyadong inisip ni Kyoko Yamamoto sa kahihiyan at galit. Halos ang buong tao ay sumubsob sa katawan ni Tsurui, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Sa oras na ito, nakadikit na ang dulo ng ilong ng dalawang tao. Kung hindi pa nakaharang ni Yamamoto Kyoko ang bibig ni Tsurui gamit ang kanyang kamay sa oras na ito, kung gayon ang bibig ng lalaki at babae ay malapit na sa isa't isa. Kinailangan ni Tsurui na ay parada ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada ng maaga, kung hindi, kailangan niyang magmaneho sa isang kanal. Pagkatapos, ang hindi sapilitang aksidente sa sasakyan ng kabanata sa buhay ng mga taong Sudagwan ay magaganap ng napakarilag. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, likas na pinulupot ni Tsurui ang kanyang backhand sa payat na baywang ni Kyoko Yamamoto, nagtama ang kanyang mga mata, at ang kapaligiran sa karwahe ay biglang naging malabo. Oo, ito ay kalabuan, isang emosyon na halos hindi kailanman umiral sa pagitan nila bago ang amnesia. Namumula na sa kahihiyan ang magandang mukha ni Yamamoto Kyoko, ngunit ngayon ay tumaas muli ang temperatura sa kanyang pisngi, at naging mainit ito. Ang kanyang dibdib ay mahigpit na nakadikit sa dibdib ni Tsurui, at malinaw na naramdaman ng huli na ang paghinga ni Kyoko Yamamoto ay naging mas mabilis. Ang malambot at malinaw na presyon ay tumago sa mga kalamnan ng dibdib ni Tsurui at pagkatapos ay ipinadala sa kanyang puso. Nagsisimula ng maalala ang mga nalalabing tagpo ng nakaraan. Ang mga nakaraang hilig na iyon ay tila matagal na, ngunit ngayon ay tila ang magkabilang panig ay dumadaan sa isang bagong buhay, isang proseso na ganap na bago sa isa't isa. Lalong bumigat ang paghinga ni Yamamoto Kyoko, at naramdaman niya ang hininga ng lalaki sa katawan ni Tsurui, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumambat ng likas. Dahil dito, lumuwag ang kamay niyang nakatikip sa bibig ni Tsurui. Sa wakas ay nakahinga ng maayos si Tsurui, ngunit bago siya huminga sa kabanata, naramdaman niya ang mainit na hininga na bumubuga mula sa bibig ni Yamamoto Kyoko. Sa totoo lang, tumingin si Tsurui sa mga mata ng kabilang partido na tila tubig sa taglagas. At sinabi, sa totoo lang, hindi ko lang alam na mayroon kang cinnabar mole sa iyong puwitan, alam ko rin na marami pang iba ang hindi. Hindi ko alam pero ikaw lang at ako ang nakakaalam. Ang kahulugan ng pangungusap na ito ay napakalinaw. Ikaw lang at ako ang nakakaalam, lahat tayo ay nasa hustong gulang na lalaki at babae, kaya hindi ito masyadong maraming kwento. Huminga ng malalim si Yamamoto Kyoko, tila mahina ang boses niya. Alam ko, naniniwala ako sa iyo. Sa katunayan, talagang nag-aalala siya sa sasabihin ni Tsurui. Dumating ang mga sensitibong bahagi. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Tsurui. Napatingin siya sa mapupulang labi ni Kyoko Yamamoto na malapit sa kamay, at isang hindi maipaliwanag na pagnanasa ang bumangon sa kanyang puso. Marahan niyang hinalikan ang mapupulang labi ni Yamamoto Kyoko. Isang halik lang ito, pero nanigas agad si Kyoko Yamamoto na parang tinamaan ng kidlat. Kung tutuusin, ang kasalukuyang Kyoko ay nawalan na ng alaala. Bagamat nandoon pa rin ang kanyang instinct, hindi na siya gaanong bihasa sa mga bagay-bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Kung maaalala ni Yamamoto Kyoko, sa oras na ito ang huling oras na siya ay gising at ang dumadagandong na apoy ni Tsurui, marahil ay ganap na mag-iba ang sitwasyon. Sa totoo lang, gusto talaga siyang halikan ni Tsurui, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na ito ay ganap na imposible. Ang kasalukuyang Kyoko Yamamoto ay maraming nakalimutan sa kanyang nakaraan, at hindi payag si Tsurui na pilitin siyang gumawa ng isang bagay, lalong hindi pinipilit na tanggapin ang kanyang sarili. Si Yamamoto Kyoko ay hinalikan ni Tsurui ng ganito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at ang kanyang balingkinitang baywang ay mahigpit na niyakap ni Tsurui, at hindi siya makakawala kung gusto niyang tumakas. Tinulyapan ni Tsurui ang taong nasa harapan niya, at hindi inaasahang may sinabi sa kanyang tainga.
Kyoko, alam ko ang bawat bahagi ng iyong katawan at bawat detalye. Mga araw. Hindi alam ni Yamamoto Kyoko kung ano ang sasabihin nang marinig niya ito. Hindi man lang siya nang ahas na salubungin ang tingin ni Tsurui at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. At ang aksyon na ito ay mas nakakaakit. Hindi napigilan ni Tsurui na matawa, at saka binitawan ang kamay na nakapulupot sa balingkinitang bewang ni Kyoko Yamamoto. Sa oras na ito, nabawi na ni Kyoko Yamamoto ang kanyang kalayaan, ngunit sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang nag-aatubili siyang umalis. Huminga ng malalim, umupo si Yamamoto Kyoko sa passenger seat, medyo maikli pa rin ang kanyang paghinga, at mainit pa rin ang kanyang pisngi. Paumanhin. Biglang sabi ni Tsurui, hinalikan lang kita, pero hindi ko sinasadyang sir-on ka, hindi ko talaga mapigilan. Well, hindi ako nakapagpigil. Marahil. Kahit si Tsurui mismo ay hindi inaasahan na ang magandang ahas na ito. Na dating sikat sa buong mundo sa ilalim ng lupa ng Asya. Ay minsang nawala sa kanyang makapangyarihan at walang awa na kalikasan pagkatapos isuot ang ordinaryong magaspang na tela at magkaroon ng ugali ng batang babae sa tabi ng bahay. Maaari nitong gawing hindi makontrol ang mga tao. Yamamoto Kyoko ay medyo naguguluhan sa kanyang puso, ngunit siya ay nagpanggap na kalmado. Hinaplos niya ang medyo makalat na bangs at sinabing, okay lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi napigilan ni Tsurui ang mapangiti. Sa pagmamasid sa masayang hitsura ni Tsurui. Sa ilang kadahilanan, ang pakiramdam ng kahihiyan at galit ni Yamamoto Kyoko ay ganap na nawala, napalitan ng isang pagsabog ng hindi maipaliwanag na kaiganhawahan. Balik tayo, sabi ulit ni Tsurui. Sige, tumanggo si Kyoko Yamamoto. Sa totoo lang, pagkatapos ng episode na ito, ang relasyon sa pagitan ni Tsurui at Kyoko Yamamoto ay tumaas pa. Hindi bababasa, nabasag ng magaan na halik na iyon ang ilan sa diaphragm. Pumalik sa nayo ng dalawa na may napaka-relax na mood. Bago bumaba ng kotse si Kyoko Yamamoto, nilingon niya si Tsurui at sinabing, salamat. Bumaba din si Tsurui sa kotse at nakangiting sinabi, ano ang dapat pasalamatan? Nakatayo si Yamamoto Kyoko sa mga hagdan sa harap ng pinto, nakangiti pa rin. Dahil ito ay isang makabuluhang araw. Makahulugan ba ang araw na ito? Tumawa si Tsurui. Dahil ba napatunayan ko ang pagkakakilanlan ng aking kasintahan? Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yamamoto Kyoko na isipin ang cinnabar mole sa kanyang katawan. Nakakainis talaga mga tagong lugar na yan guys. Nakatingin kay Yamamoto Kyoko Kasumi sa liwanag ng buwan sa kanyang pisngi, hindi napigilan ni Tsurui ang pagtawa. Si Kyoko man ang walang awa, o si Kyoko na mahiyain, si Kyoko na magaling magkalkula, o si Kyoko na parang blankong papel, lahat sila ay Kyoko. Sa oras na ito, biglang napagtanto ni Tsurui na wala siyang binago. Si Kyoko ay si Kyoko, nandyan siya, hindi sino man. Kyoko, maganda at makakabalik ka. Inalis ni Tsurui ang kanyang ngiti at seryosong tumitig sa mga mata ng isa't isa. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang mga kamay ni Yamamoto Kyoko. Ito ay ganap na subconscious action. Gayunpaman, hindi umiwas si Kyoko Yamamoto. Hinayaan niyang hawakan ni Tsurui ang kanyang kamay, ngunit mas tumigas ang kanyang katawan dahil sa pagkilos na ito. Tila walang alam sa kanilang dalawa ang susunod na gagawin, kaya tahimik lang silang nakatayo doon. Ang buwan at mga bituin ay kalat-kalat, at ang hangin sa gabi ay may halong hininga ng dagat. Sa pananaw ni Tsurui, ang kanayunan ng Ching-Cheng ay nagpapakita ng bukas at mainit na pakiramdam. Isang napakagandang kapaligiran ang damaloy sa puso nilang dalawa. Matapos tumayo ng tahimik ng higit sa 10 minuto, sa wakas ay mahinang muling sinabi ni Yamamoto Kyoko. Babalik ako, dapat kang bumalik at magpahinga ng maaga. Sige. Tinurot ito ni Tsurui pisil ang kamay ni Yamamoto Kyoko. Magpahinga ka ng maaga at matulog ng mahimbing. Ito ang pinakaseryosong pangaral, hindi basta-basta na pananalita. Oo. Hindi alam ni Yamamoto Kyoko kung ano ang iisipin, ngunit may isang layer ng pulang-pula sa kanyang magandang mukha, at ang kanyang boses ay parang lamok. Pinitawan ni Yamamoto Kyoko ang mainit na kamay ni Tsurui. At sa sandaling ito, isang mahinang pag-aatubili ang bumalot sa kanyang puso. Ang pag-aatubili na ito ay kapareho ng nasa loob ng kotse kanina. Ang pag-alis sa yakap ni Tsurui ay eksaktong pareho.
Pinuksan ni Yamamoto Kyoko ang pintuan ng courtyard, ngunit bago siya makahakbang, huminga si Tsurui ng mahina. Mag-ingat ka. Kunin ang braso ni Yamamoto Kyoko at hilahin ito sa likod niya, biglang humakbang si Tsurui at sinipa ang pinto ng courtyard na bukas. Nakatayo sa gitna ng bakuran ng isang armadong lalaki na nakatalikod sa kanila. May dalang samurai sword sa kaliwang braso niya. Nakapaligid sa akin ang intensyong pumatay. Narinig ni Tsurui ang tunog ng paghinga sa loob ng courtyard nang bumukas ang pinto ng courtyard. Ang ganitong uri ng paghinga ay napaka-steady at mabagal. Tiyak na hindi magagawa ng mga ordinaryong tao. Hindi, si Kyoko Yamamoto ay hinarang ni Tsurui at napabulalas. Kasi, banitin si Mr. and Mrs. Tripan na nakatali ang mga kamay. Ang kanilang mga ulo ay nakababa, at mayroong maraming mga butas sa kanilang mga damit, at ang mga peklat ay bahagyang nahayag mula sa mga butas na ito. Resulta siguro ng paghampas ng letigo. Damn bastard! Galit na nagmura si Tsurui. Ang pamilyang Sripan ay walang alinlangan na kanyang benefactor, ngunit ang benefactor ay idinawit at pinahirapan sa ganitong estado. Ang mga welts na iyon, natatakot ako na mahirap itong ganap na alisin sa buhay na ito. Katutubo na naramdaman ni Tsurui na medyo pamilyar ang one-armed figure na ito, ngunit hindi niya ito naalala bigla. Pilasan mo at hayaan mo na sila. Tigaw ni Tsurui. Hindi na nakatiis si Yamamoto Kyoko, muntik na niyang malusutan ang block ni Tsurui. Kuya Sripan. Gayunpaman, hindi nag-react ang dalawang Sripan. Na-knockout yata siya. Nag-igting ang mga ngipin ni Tsurui. Napakahirap na nailigtas si Yamamoto Kyoko. At sa wakas ay naramdaman niyang muli ang init ng mundo. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang na umusbong. Ngunit ang isang armadong lalaki na ito ay biglang lumitaw at hinayaan si Yamamoto muli na si Kyoko ay nagsimulang harapin ang kalupitan at pagdanak ng dugo sa mundong ito. Kinagat ni Tsurui ang kanyang mga ngipin at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Gustong-gusto niyang pira-piraso itong isang lalaking may armas. Sino ka? Malamig na tanong ni Tsurui. Matandang kakilala, hindi mo ba ako kilala? Lumingon ng isang armado at sarkastikong sinabi, sa inyong dalawa, naging multo ako. Ngayon eksakto, nandito na lahat ang mga kalaban. Kabanata 2334. Matandang kaaway. Nandito na lahat ang mga kalaban. Matapos marinig ito, ang mga mag-aaral ni Tsurui ay biglang nag-condensed. Mapanganib na liwanag ang sumili mula sa kanyang mga mata. Kakaunti lang ang mga tao sa mundong ito na parehong tinuturing na magkaaway sina Yamamoto Kyoko at Tsurui, ngunit ang taong nasa harap nila ay tiyak na isa sa kanila. Sa Xinhua, bihirang magsanib puwersa sina Tsurui at Yamamoto Kyoko. Gayunpaman, minsan sila ay nagsanib puwersa upang harapin ang isang tao sa isang taset na pag-unawa. Ang galing ni Toyo na si Jinin ay hindi matatalo. Ang Kungjo ay hindi magagapi at may magandang kinabukasan. Ito ay orihinal na isang malakas na tulong mula kay Kyoko Yamamoto. Ngunit itinuring niya ang Kyoko Yamamoto bilang isang ipinagbabawal. At halos puwersahin niya itong dalhin sa Xinhua. Ngunit kasama niya si Tsurui. Sa panahon ng labanan, pinutol ni Deng Niankang ang kanyang kanang braso gamit ang isang kutsilyo. Ngunit hindi lamang nabigo si Yamamoto Kyoko na iligtas siya, ngunit sa halip ay nag-utos na patayin siya habang si Kungjo ay hindi magagapi. Kahit na ikaw ay isang malakas na taga-suporta, ngunit mayroon kang masamang hangarin sa akin, hindi ko talaga kayang panatilihin ka. Makikita rito ang kalupitan at determinasyon ni Yamamoto Kyoko. Sa napakaraming bala, ang tanging paraan upang makatakas ay ang tumalon sa dagat. Hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay makakaligtas sa napakalakas na hangin at alon gamit ang isang braso lang, hila-hila ang kanyang malubhang na sugatan na katawan. Iniisip ni Tsurui na hindi ito kapanipaniwala. Gayunpaman, sa pag-aakalang makakaligtas si Kyoko Yamamoto, tila hindi imposibleng mabuhay si Kungjo Invincible. Kaya lang, paano niya nahanap ang sarili niya ng ganoon kabilis? Ang pagkawala ng kanang braso na may hawak ng kutsilyo ay masasabing isang seryosong pinsala sa antas ng kapansanan, na kahit papaano ay makakabawa sa kanyang combat effectiveness ng 80%. Paano ito magiging posible na gumaling sa loob lamang ng ilang buwan? Marunong ka bang humawak ng kutsilyo sa kaliwang kamay mo? Malamig na sabi ni Tsurui. Ang puot ay nagpapalakas sa akin. Nanunuya si Kungjo Woody.
Pag-usapan natin ito, kailangan kong magpasalamat sa iyo, ang asong lalaki at babae, kung hindi mo pinutol ang isa sa aking mga braso, hinding-hindi ako magkakaroon. Bagamat nagpasalamat siya ay puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Natigilan ang ekspresyon ni Tsurugi. Isang karagdagang tagumpay. Ako ay may kapansanan na, ngunit ang kawalan ng isang bahagi ng aking katawan ay may napagtanto sa akin. May bakas ng kalupitan sa mukha ni Kung Ju-Wudi. Kung kaya mo ring mamatay at mabuhay, mauunawaan mo ang maraming iba't ibang bagay. Patayin ito at pagkatapos ay mabuhay. So, malaki talaga ang naitulong ng pagtalon niya sa dagat. Pagkatapos marinig ito, talagang hindi alam ni Tsurugi kung paano niya dapat ipahayag ang kanyang nararamdaman. Actually, totoo naman kapag naiisip niya. Para sa isang lalaking may pambihirang talento tulad ni Kung Ju-Wudi, naging smooth sailing ang kanyang buong buhay. Halos hindi ako nakaranas ng anumang mga pag-urong at pinsala sa usapin ng martial arts. Ang bangi na maaaring hindi madaig ng iba sa habang buhay na panahon ay inilalagay sa hindi magagapi na katawan, ngunit tila hindi naman ito problema. Ang mahirap na basagin na hadlang sa pagitan nina Jonan at Shenin, para kay Kung Ju-Wudi, ay walang hadlang. Gayunpaman, ang isang maayos na paglalakbay ay palaging magdudulot ng ilang mga problema, tulad ng kakulangan ng tibay. Ang espada ay matalas, at ang halimuyak ng plum blossoms ay nagmumula sa mapait na lamig. Ang pangungusap na ito ay hindi kasinungalingan. Si Kung Ju-Wudi ay hindi nakatagpo ng anumang mga paghihirap bago. Kaya ito ay mula sa ang panig ay sumasalamin sa kanyang kawalan ng kakayahan sa pagkaya sa setbacks. Ang kakayahang makayanan na ito ay hindi ihahayag sa mga normal na panahon. Ngunit sa sandaling ito ay umabot sa huling yugto, ang epekto ng pagkukulang na ito ay lalawak ng walang hanggan. Kahit na si Kung Ju-Wudi ay isa ng Diyos, ngunit kumpara sa maraming mga nauna, ang kanyang lakas ay mas makikita sa kanyang mga kasanayan, kaysa sa kanyang estado ng pag-iisip. Kung mapag-isa ang estado ng isip at katawan, hindi magkakaroon ng malaking epekto ang putol na braso sa kanyang tunay na bisa sa pakikipaglaban. Ang kaliwang kamay at kanang kamay ay pareho. Ang kaliwang paa at kanang paa ay pareho, ang pagkakaiba. Sa ganitong paraan lamang matatawag ang isang tunay na Panginoon. At least, base sa tiwala sa sarili na ipinakita ni Kung Ju-Wudi ngayon, dapat ay nakagawa na siya ng breakthrough sa lugar na ito, kung hindi, bakit hindi mag-hibernate ng ilang taon bago mag-higanti? May utang ka at may utang ka. Okay lang na lumapit ka sa akin para mag-higanti. Anong klaseng kasanayan ang pagpapahirap sa dalawang ordinaryong tao? Malamig na sabi ni Tsurugi. Ngayon ay gusto na niyang mawala agad sa kanyang mga mata si Kung Ju-Wudi. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga salita ay malamang napukawin ng ilang hindi kasiya siyang alaala ni Yamamoto Kyoko sa nakaraan. Nais ni Tsurugi na magdala ng isang ganap na bagong mundo kay Yamamoto Kyoko. Hayaan siyang maranasan ang katotohanan, kabutihan at kagandahan sa kalikasan ng tao, at makahanap ng estado sa buhay na hindi pa niya naranasan noon, ngunit ngayon, si Kung Jo ay hindi magagapi. Nasira lahat. Iba na ang narinig ni Yamamoto Kyoko sa mga salita ni Kung Jo. Nagkatitigan siya at sinabing, sabi mo kaaway mo ako. Anong uri ng galit ang mayroon tayo sa pagitan natin? Talagang hindi niya alam, ngunit ayaw ni Tsurugi na makita ni Kung Ju-Wudi ang amnesia ni Yamamoto Kyoko. Kyoko, huwag mo siyang kausapin, ipaubaya mo sa akin ang lahat, humanap ka na lang ng mapagtatagwan. Sabi ni Tsurugi. Gusto niyang matakpan ang mga pagdududa ni Kyoko Yamamoto, ngunit nagsimula ring maramdaman ni Kung Ju-Wudi na may mali. Kyoko Yamamoto, sira ba ang utak mo? Tinabi ni Kung Ju-Wudi, nasa Xinhua ako noong araw na iyon at muntik na akong bugbugin ng mga tauhan mo. Aking subordinate, naghihinala na sabi ni Yamamoto Kyoko sa sarili. Mukhang medyo naiiba ito sa sinabi ni Tsurugi. Ang mga taong binanggit niya ay iyong mga bodyguard. Mabilis na nagpaliwanag si Tsurugi kay Kyoko Yamamoto. Siyempre, halatang may mali si Kyoko kay Kung Ju-Wudi at gusto niyang ipagpatuloy itong lansagin, ngunit hindi na binalak ni Tsurugi na bigyan siya ng ganoong pagkakataon. Dahil nandito ka, huwag kang umalis. Umungol si Tsurugi, biglang nagliyab ang kanyang figure. Ang kanyang mga kamao ay nagdadala na ng lakas ng kulog, at sila ay hamampas patungo sa walang talo na mukha ni Kung Jo. Ang huli ay hindi umiwas o umiwas, at isang maliwanag na malamig na liwanag ang lumabas sa kaluban nito.
Nang lumabas ang malamig na liwanag. Tila mas maliwanag kaysa sa liwanag ng buwan ngayong gabi. Naramdaman na ni Yamamoto Kyoko na ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig na liwanag na ito. Ang temperatura sa paligid ay tila bumaba ng ilang degree dahil dito. Nais ni Yamamoto Kyoko na iligtas si Sripan at ang kanyang asawa, ngunit ang lugar kung saan nag-aaway sina Tsurui at Kungjo Invincible ay nagkataong nasa gate ng courtyard. Kaya, nagngangalit si Yamamoto Kyoko, tumalikod at tumakbo sa likod ng dingding ng courtyard. Tina Kungjo Udi at Tsurui ay magkasamang lumalaban. Hindi niya makontrol si Kyoko Yamamoto, ngunit si Tsurui ay pinaghigpitin din at hindi niya mailigtas ang mga hostage. Sa sandaling biglang lumiwanag ang Invincible Sword Light, malalim na napagtanto ni Tsurui na ang lakas ng produktong ito ay hindi hamina kahit kaunti kumpara sa nauna, at nalampasan pa ito. Siya na nabalian ng braso ay umuunlad pa rin. Ang isang henyo ay isang henyo, at ang isang pambihirang tagumpay na tulad nito ay maaaring magawa kahit pagkatapos ng isang sakuna. Sa harap ng napakabilis na talam, hindi ito mapipilit ni Tsurui, o mahahati siya sa kalahati. Keng! Ang apat na talim na mga tinak ng hukbo ay agad na natanggal, at ang itim na liwanag na biglang lumitaw sa kalawakan ay hamarang sa malamig na liwanag ng tumpak at tumpak. Nang magbanggaan ang dalawang super weapon, parang nayanig ang espasyo. Kaka-rating lang ni Yamamoto Kyoko sa posisyon ng pader sa likod, at sumakit ang eardrums niya. At medyo namamanhid ang braso ni Tsurui. Pagkatapos niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ang kanyang lakas ay hindi mapapantayan, ngunit nagawa ni Kungjo Udi na pinamanhid ang kanyang mga braso. Nagkaroon pa rin ng pagkapatas dito, at pagkatapos ay biglang sumipa si Tsurui ng walang pag-aalinlangan. Ito ang pinakamadalas na ginagamit na binting nakakataas ng puki ni Tsurui. Gayunpaman, ang bilis ng Tsurui ay mabilis, at ang bilis ng depensa ng Kungjo Invincible ay hindi rin mabagal. Sa sandaling mamilipit ang kanyang tuhod, bumangga ito sa paa ni Tsurui. Boom! Isa pang nakikitang air shock. Ang mga binti ni Tsurui ay manhid din. Gayunpaman, mas mabilis ang bilis ni Kungjo Invincible. Ginamit niya ang kanyang manhid na paa bilang pansuportang paa, at ang kabilang paa ay biglang umangat at sinipa ang hita ni Tsurui ng marahas. Noong nasa Xinhua siya, ang Kungjo Invincible ay mas malakas kaysa kay Tsurui. Ngayong nakagawa na ng tagumpay si Tsurui, ganoon din siya. Sa makatuwid, si Tsurui, na kilala sa kanyang bilis, ay hindi nakasabay sa kalaban ng ilang sandali. Bagamat ginamit ni Tsurui ang kanyang lakas ng maaga upang pigilan ang paggalaw na ito, sinipa siya ng ilang metro palayo pagkatapos ng suntok na ito. Lumuhad si Tsurui sa isang tuhod, ang lakas na naipon sa binti na ito ay pilit na inalis ni Kungjo Udi. At si Kungjo Udi, pagkatapos sinipa ang sipa na ito, ay nagpatuloy sa pag-ikot at pagbaba ng karga, at bawat hakbang ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa. Malinaw, dahil sa defensive power ni Tsurui, hindi siya komportable. Sa sandaling ito, isang nakamamatay na itim na liwanag ang dumarating na patungo sa lalamunan ni Kungjo Invincible, at malapit na itong tumusok sa balat ng kanyang balat sa isang kisap mata. Laging matutukoy ng panlilinlang ng isang master ang direksyon ng tagumpay o kabiguan sa pagitan ng kidlat at bato. Pagamat si Tsurui ay sinipa sa ngayon, sa sandaling lumipad ang kanyang katawan ng patiwarik, ang apat na talim na tinik ng hukbo sa kanyang kamay ay sumambulat. Siya ay ganap na maunawaan ang agwat sa pagitan ng bawat galaw. Nahaharap sa napakabangis na ultimate move. Napaatras si Kungjo Invincible, sinipa ng husto ang kanyang mga paa sa lupa, damakit ang kanyang buong katawan sa lupa, at lumipad sa bakuran ng patiwarik. Ang lakas ng pananaksak ni Tsurui ay nagpatuloy ng walang tigil, at ito ay palaging kasama niya. Walang pasubali na walang kalaban sa himpapawid, ang mahabang kutsilyo ay ibinayo ng mabangis, at ito ay bumangga sa apat na talim na tinek ng hukbo ng ilang beses na magkasunod. Ang dalawang sandata ay nagsalubong, at ang hangin ay patuloy na inalog. Sa wakas, ang apat na talim na tinek ng hukbo, tulad ng isang makamandag na ahas na naglalabas ng isang sulat, ay natangay, gumawa ng malaking bilog sa hangin, at bumalik sa kamay ni Tsurui. At tumigil na rin ang Kungjo Invincible. Nakatayo siya sa bakuran. Apollo, bagaman napakalakas mo, sa tingin mo ba ay maaari kang mamatay ngayon?
2 beses na tumikim si Kung Ju-Woody, at ang pagtawa ay nagpalungkot sa mga tao. 2 beses na hinimas ni Surui ang kanyang mga binti. At unti-unting naalis ang higit sa kalahati ng kakulangan sa ginhawa. Matapos mapabuti ang kontrol ng kanyang lakas. Ang bilis ng kanyang paggaling mula sa ilang mga pangunahing pinsala ay bumuti rin ng husto. Sa kasamaang palad, sa susunod na segundo, nang makita ni Surui ng malinaw ang sitwasyon sa harap niya, agad siyang nakaramdam ng kaaway. Dahil, sa likod ng hindi matatalo na Kung Ju, ito ang mag-asawang Sripan. Kabanata 2335. Pagtanggi sa sarili para sa iba. Ang mag-asawa ay ibinitin sa bakuran na nakatali ang mga kamay, at 1 metro lang ang layo mula sa Kung Ju Invincible. Hanggat kumikislap ang Invincible Sword Light ni Kung Ju, mamamatay silang dalawa nang wala sa oras. Sa sitwasyong ito, hindi nang ahas si Surui na kumilos ng padalos-dalos. Hindi matatalo si Kung Ju. Hindi ka aabot sa pagkidnap ng mga hostage. Ungol ni Surui, malapit nang mag-apoy ang kanyang mga mata. Ang pamilyang Sripan ay pawang mga benefactors ng Surui, at si Surui ay talagang nag-aatubili na makita silang ma-accident dahil sa kanya. Ano sa tingin mo? Ang bibig ni Kung Ju-Woody ay nagpakita ng isang malupit na ngiti. Hanggat kaya kitang patayin, ano ang mahalaga kung makapatay ako ng mas maraming tao? Ikaw itong bastard. Umungol si Surui, may isang uri ng one-on-one na kasama ko. Isa sa isa, ito ay isang talagang kasiyasyang karanasan. Napakaganda, paborito ko ang ganitong uri ng pag-iisip, ngunit kailangan kitang pumunta sa bakuran. Pupunta sa bakuran at head-to-head. Pagkaraang marinig ito ni Surui, isang matinding liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Si Kung Ju ay hindi matatalo, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang pinaglalaban mo. Kung pumasok si Surui sa looban, ang resulta ng labanan ay tiyak na masasaktan ang mag-asawang Sripan. Tsaka baka maglaslas ng ilang kutsilyo si Kung Ju-Woody sa kanilang dalawa paminsan-minsan. Sa oras na iyon, madi-distract si Surui sa kanyang atensyon. Habang umaatake, kailangan niyang isipin ang pagprotekta kay Sripan at sa kanyang asawa. Pibig. Sa kasong ito, halos imposible para kay Surui, na napipigilan, na manalo sa labanang ito. Napangiti si Kung Ju-Woody ng may sarkastikong. Pumasok ka kapag naiisip mo ito. Kung hindi. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang itinaas ang kanyang mahabang kutsilyo, at naiangat na ang dulo ng kutsilyo. Hahawakan na nito ang leeg ni Kuya Sripan. Itigil mo yan. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Surui, at agad na sumugod kay Kung Ju-Woody. Pinawi ng huli ang mahabang kutsilyo, nagpalagay ng defensive posture, munition, at nakatayo doon habang hinihintay ang pag-atake ni Surui. Ang itim na liwanag at malamig na liwanag ay magkakaugnay, at ang nakamamatay na aura na nabuo ng dalawang tao ay magkakaugnay, at tila ito ay yumanig sa mga ulap sa itaas ng kalangitan. Sa loob ng 1 buong minuto, pareho silang nasa isang estado ng mabilis na pakikipaglaban, at ang kanilang mga paggalaw ay nakasisilaw, na ginagawang imposibleng makita ang lahat. Ito ay isang malaking pag-ubo sa parehong pisikal at mental na lakas. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, maaaring mas mataas pa rin ang Surui kung tutuusin. Nawalan ng braso si Kung Ju-Woody. At dumanas ng matinding sakit ilang buwan na ang nakalipas. Ang pinsala. Kahit na siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang tiyak na lawak, ang sigla na nawala ay nangangailangan ng sapat na oras upang mabawi. Si Surui ay sinipa ng Kung Ju Invincible na ito dati. Siya ay may hula sa bilis ng henyong ito na si Shenren. Kaya ang espada, liwanag at anino ng espada na ito ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang pinsala. Maghusga ng maaga. Pagkatapos ng lahat. Ito ay dahil sa pagkawala ng sigla kaya hindi na siya magkaroon ng mas mahabang oras upang magpagaling. Nalaman ni Kung Ju-Woody na sila ni Surui ay hindi maaaring magkaroon ng halatang kalamangan sa malapitang labanan. Siya ay may sandata at si Surui ay may sandata, ngunit ang kalamangan ni Surui ay mayroon siyang isa pang braso kaysa Kung Ju-Woody. Boom! Ang isang kamao ay tumpak na tumago sa pagitan ng hanmang, at pagkatapos ay tumama sa Kung Ju na walang talo na balikat ng tumpak at tumpak. Ito ang tunay na pinsala ng Surui chapter sa Kung Ju Invincible.
Bagamat hindi mabigat ang kamao na ito at hindi gaanong magdudulot ng pinsala kay Kung Ju Wudi, 2 hakbang pa rin ang atras nito sa suntok na kanyang nataman. Hinawakan ni Surui ang puwang, ibinagsak ang kanyang mga paa sa lupa, at tumalon ng mataas. Habang ang iba ay nasa himpapawid pa, sila ay umatake ng malakas gamit ang kanilang mga paa, sinisipa ang walang talo na mga balikat ng Kung Ju. At sa pagkakataong ito ay ang balikat sa naunang bahagi. Nakaramdam ng matinding sakit si Kung Ju Wudi. Dahil sinipa ni Surui ang kanyang kanang balikat. Walang braso sa kanang balikat, ito ay isang maayos na hiwa ng eroplano. Nabasag pa ng paa ni Surui ang peklat, at nagsimulang lumabas ang hindi mabilang na maliliit na mantsa ng dugo mula sa ilalim ng balat. Ito ay tulad ng isang madilim na pulang spiderweb. Umungol si Kung Ju Invincible at sunod-sunod na umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, ang pinakamagaling kay Surui ay ang pagiging hindi mapagpatawad, sinasamantala ang kanyang sakit at pinatay siya. Ang 4 na talim na tinek ng hukbo ay naging isang itim na ilaw, at ito ay nabaril. Ang pagkakaiba sa naunang panahon na ang dalawa sa kanila ay nag-aagawan sa isa't isa ay sa pagkakataong ito. Ang Four-Edged Army Thorn ay hindi nagpakita ng isang marahas na straight line attack, ngunit isang malaki, kubog, parang alon na tilapon. Natigilan si Kung Ju Wudi sa malaking alon na ito. Hindi man lang niya maisip kung saan ang tunay na target ng pag-atake ni Surui saglit. Inakala ni Kung Ju Wudi na aatakehin ni Surui ang kanyang lalamunan. Ngunit sa sandaling iwagayway niya ang mahabang kutsilyo. Ang itim na ilaw sa kamay ni Surui ay biglang kumurap ng ilang beses. At lumiko siya sa isang sulok ng walang pag-aalinlangan. Yumuko, lumihis ang direksyon ng mga tinek, at dumiretso ito sa hindi magagapi na balikat ni Kung Ju. Sa pagkakataong ito ay ang kanang balikat. Kung ang kanang kamay ni Kung Ju Invincible ay hindi pa naputol sa oras na ito, baka nailabas na niya ang kanyang kamay para hamarang, ngunit ngayon, napapanood na lang niya si Surui na tinusok ang tinek sa kanyang balikat. Umakyat na si Yamamoto Kyoko sa likod na pader, ngunit hindi siya agad bumaba. Ang labanan sa ibaba ay masyadong mabangis, at kung ito ay apektado ng kaunti, siya ay mamamatay sa lugar. Ang labanan sa pagitan ng Surui at Kung Ju Wudi ay nagpasindek kay Yamamoto Kyoko, at lihim na nagulat. Bakit napakalakas ni Surui? At bakit ang oriental na lalaking ito na nawala ng braso ay labis na napupuot kay Surui at sa kanyang sarili? Sa puso ni Yamamoto Kyoko, maraming tandang pananong. Anong uri ng nakaraan ang mayroon ka? Tingnan mo ito, si Surui ay hindi isang ordinaryong tao, at ang naranasan nila ni Surui ay hindi dapat kasing simple ng ipinaliwanag ni Surui. Gayunpaman, si Kyoko Yamamoto ay walang oras para mag-isip ng husto ngayon, kaya halos ibigay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa mag-asawang stripan. Ang dalawa sa kanila ay ibinitin sa gitna ng bakuran, at sina Surui at Kung Ju Wudi ay nag-aaway sa tabi nila, at maaari silang maapektuhan anumang oras. Sa sandaling ito, ang Four-Edged Army ni Surui ay sinaksak sa balikat ni Kung Ju, at pagkatapos ay biglang bumunot. Isang bulaklak ng dugo ang namukadkad mula sa sirang balikat sa isang iglap. Matapos matamaan ito ng husto, umungal si Kung Ju Wudi, binigay niya ng buo ang kanyang depensa, at sa isang backhand wave, ang mahabang espada ay nilaslas na may isang mabangis na malamig na kislap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Surui ang target niya, kundi ang mag-asawang stripan na nakatali sa gitna ng bakuran. Damn it! Gusto niya talagang gamitin ito para ilihis ang atensyon ni Surui. Kung tamaan sila ng kutsilyong ito, si stripan at ang kanyang asawa ay mapuputol sa kalahati. Umungol si Surui at sumugod. Keng! Sa malutong na tunog, hinaranggan ng Four-Edged Army Thorn ng daan ng mahabang espada. Ang dalawang panig ay nagbanggaan ng walang anumang magarbong. Lumipad ang mga sparks. Ngunit sa oras na ito, hindi natalo si Surui na nakatalikod kay Kung Ju. Upang mailigtas si Stripan at ang kanyang asawa, binuksan na niya ang pinto ng bukas na bukas. May flaws sa buong katawan. Ang layunin ng pagiging walang talo ay nakamit na. Humisi siya, itinaas ang paa, at direktang sinipa ang likod ni Surui. Boom! Bagamat napagtanto ni Surui na ito ay hindi maganda. At ang kapangyarihan ay tumatakbo sa likod upang ipagtanggol. Ngunit ang Kung Ju Invincible ay napakalakas sa antas ng Shenin. Pagkatapos ng napakahirap na laban, naramdaman ni Surui na ang kanyang dibdib ay punong basag. Paf!
Lumuwa siya ng isang subo ng dugo, sumuray-suray ng ilang hakbang, at saka sumandal sa pader. Tumawa ng malakas si Kung Ju-Woody, at muling tumayo, nalaslas ang samurai sword. Nilabanan ni Tsurugi ang malansang matamis na pakiramdam sa kanyang lalamunan, sinampal ng marahas ang lupa, at ang kanyang katawan ay marahas na itinapon sa hangin. Ang mabilis na liwanag ng kutsilyo na iyon ay halos dumaikit sa anit ni Tsurugi at lumipad palayo. Kung mayroong isang high-speed camera na makakapag-record ng video, dapat mong makita na ang buhok ni Tsurugi ay pinutol ng 1 sentimetro ni Kung Ju-Woody. Mapanganib at mapanganib. Si Tsurugi ay nagkaroon ng internal injury at iniwasan ang pag-atake ng kalaban. Lalaban na sana siya, ngunit lumingon si Kung Ju-Woody at hinampas muli ang mag-asawang Sripan. "Ikaw ay isang bastard," sumigaw si Tsurugi, at pinigilan muli ang kutsilyo. Walang alinlangan na gumawa siya ng ganoong aksyon. Na nagbukas ng bakanting pinto sa kanyang katawan. Hindi ginamit ni Kung Ju-Woody ang kanyang mga paa sa pag-atake sa pagkakataong ito, ngunit direktang ginamit ang samurai sword. Hindi. Si Kyoko Yamamoto ay nakahiga sa dingding, kitang-kita ang lahat ng ito. Siya ay sumisigaw ng hindi mapigilan. Si Tsurugi ay hindi na magagapi na nakatalikod kay Kung Ju, kung tamaan siya ng kutsilyong ito, tiyak na hindi siya makakaligtas. Puno ng pasasalamat si Tsurugi kay Sripan, at kinailangan niyang ipaglaban ang sarili niyang buhay para iligtas ang mag-asawa. Nakita ni Kyoko Yamamoto ang lahat ng ito sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang imahe ni Tsurugi sa kanyang isipan ay tumangkad ng walang hanggan. Itinuturing ni Tsurugi ang mag-asawang Sripan bilang mga benefactor. Gayon din si Yamamoto Kyoko. Sa madaling salita, matapos mawala ang kanyang alaala, wala siyang kinalaman sa lahat ng tao sa mundo, tanging ang pamilyang Sripan lang ang kanyang mga kamag-anak. Nagawa ni Tsurugi na protektahan ang mag-asawang Sripan ng labis. Na nagpakilos kay Kyoko Yamamoto. Gayunpaman, bilang karagdagan sa naantig, puno rin siya ng walang katapusang pag-aalala tungkol kay Tsurugi. Hindi na maisip ni Yamamoto Kyoko ang kanyang sariling karanasan sa buhay, nakahiga siya sa dingding, ang pagkabalisa sa kanyang mukha ay hindi masasabi. Sa likod ng Tsurugi. Nakabukas na ang bakanting pinto. Nang makitang malapit ng Damapo sa kanyang likod ang hindi magagapi na espada. Kung ito ay tamaan ng malakas, kung gayon ang marangal na Diyos ng araw na si Apollo ay magiging kasaysayan din. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, huli na si Tsurugi para tumalikod. Napakalakas ng kanyang kakayahan na samantalahin ang mga pagkakataon. Sa kanyang malakas na pangamoy at panghuhusga, si Tsurugi ay likas na pinaikot ang kanyang kaliwang braso sa likod niya. Ang pagkilos na ito ay mapanganib at mapanganib. Maya-maya, may tunog ng ginto at bakal na symphony. Nagbanggaan ang Invincible Samurai Sword at ang metal bracers ni Tsurugi, na naging sanhi ng muling pag-vibrate ng hangin. Si Kyoko Yamamoto, na nakahiga sa dingding, ay napailing hanggang sa tinnitus. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa ni Kung Ju-Woody. Ang mga metal na wristband na maaaring mag-unload ng lakas ng pag-atake ng walang katiyakan ay hindi ganap na nakaharang sa kanyang pag-atake. Hindi bababa sa manhid ang braso ni Tsurugi, at ang kanyang pulso may matinding sakit din. Napakalakas talaga ni Shenren. Medyo bumagal ang pag-atake ni Kung Ju Invincible matapos harangin ng mga bracers, ngunit may butas pa rin ang nabubuo sa likod ni Tsurugi. Sa sandaling ito, tumalsik ang dugo.